Good evening at good day all. At ang pagka pala ay January 29, 2025 sa oras na 3:05 ng hapon. So yun, maghuhugas muna ako. Hindi ko gaano makalabas kasi ito nga nararamdaman ko yung trangkaso. So yun. Bumabaing pa rin ako hanggang ngayon. Pero nakainom na ako ng gamot. So, yun. Maghugas ako. So, titignan ko mamaya kung pwede ako maka-church. Pero pag hindi, i-chat ko yung pastor namin. So, kwento ko lang sa inyo, mga katambay. May kapitbahay ako na for good na sa Amerika. So, yung kapitbahay ko na yon, may inilabas, hindi pala inilabas. May iniabot siya sa akin. So, ayun. Papakita ko muna sa inyo yung inabot niya sa akin. Ano daw to? May problema daw to. Pero, magagawan ko siya ng paraan. Ang inabot niya sa akin yan. Microwave oven yan. Ang tatak niyan, American Home. Hindi ko pa alam kung anong exact sira niyan. Pero yung mga ngat-ngat ng daga na wiring is naayos ko na. So, yun. So, yun. Nagulat na lang ako
Dahil nabot sa akin to. Yan. Yung microwave. Hindi ko pa alam kung anong problema. Hindi niya naman na nasabi kasi nagmamadali na siyang umalis. So, ipapatignan ko na lang. Pero lahat ng wiring na nangat-ngat ng daga, especially sa may plug niya, naayos ko na. So, yun. At so yun, baka may pagawa ko siya mamaya or bukas kung kailan ako pwede, kasi pagalingan naman na ako sa tangkaso ko pagaling naman na ako. So buying na lang ako ngayon at sinisipon. Robo pa pala. Pero yun, papagawa ko siya. Binuo ko lang yung mga wiring niya para matest ko. Ang ano kasi sa tester ko, yung tester ko kasi digital, may sounds yun pagka buo ang linya. So, tinest ko lahat may tunog ang may tunog ang tester ko sa lahat ng connection. Hindi ko alam kung, pero buo, ay sigurado ko buo yung wiring. Hindi ko lang alam kung ano yung main sira niya. So, yun, continued uli ko sa pag-uurong. So, yun. Nakikaramdaman ko sa sarili ko kung kaya ko na ba talaga pumunta sa church or hindi pa. Pero sana makaya ko. So yung mga katambay, naputol lang yung video. Sa mga sa mga ko sa sinasabing hindi ako masaya dito sa bahay. Masaya din ako, deep inside. May lungkot din. May struggle din. Ganun naman talaga ang buhay. May struggle, may Pero, pag ako sa church, mas masaya ako. Ito plangkahan na to. Mas masaya ako sa church kaysa rito sa sarili kong pamamahay.
So yun. Bakit ko nasabing mas masaya ako sa church kaysa rito? Mas masaya ako dun sa church dahil walang negative na nangyayari sa akin dun. Isipin nyo na kung anong gusto nyong isipin. Pero ako, ganun ako eh. Yung kanina unang vlog ko na January 9, yung may sama ko ng loob, nalabas ko lang yun, yung sama ng loob na yun, kasi maiipon yun sa akin. Maiipon at maiipon na maiipon, kaya nalabas ko siya. Kung tutusin nga, ayoko dapat talaga i-vlog. Ayoko talaga. Pangalawa na yun yung problema na yun. Yung first na problema na ganun. Hindi ko talaga siya blinag. Ngayon, ang pangalawa, na-vlog ko na siya. Ang dahilan ko kung bakit ko na-vlog is yung mga may ganun sitwasyon ay alam na nila ang gagawin nila. So, ganito naman tayo sa larangan ng YouTube, nagbibigay ng payo, nagbibigay advice, kahit yung nagbibigkas ng advice ay may problema din sa buhay. Nakikinig din ako sa mga veteranong vlogger na may sariling problema. Nakikinig din ako sa kanila. Kaya, sineshare ko sa inyo yung mga sinasabi sa akin. Ngayon, yung sama ng loob na yun, istampo na lang. Maraming magtatanong dyan. Religyoso kang tao pero nagagalit ka, nagtatampo ka. Ito lang sasabihin ko sa inyo sa mga mag-iisip ng ganyan. Oo, religyoso kaming tao. Pero may pakiramdam din kami. Marunong din kami magalit, pero limit. Marunong din kami magtampo, pero limit. Hindi sa lahat ng pagkakataon na isang reliyosong tao ay hindi marunong magalit, hindi marunong magtampo, nagpapaapi na lang. So, hindi lahat ng bagay ganun.
Ewan ko kung kailan to gagaling yung kaso ko. Pero unti-unti na siya gumagaling kahapon, tsaka nung Lunes, tsaka nung Linggo. Mas worse pa dito yung kaso ko. Ngayon, medyo ma-okay na ako. Pero yung boses ko, yun pa rin. Nung simula nung linggo ng hapon, linggo ng gabi, yun pa rin yun. So, eto naman, may nabasa akong comment. Hindi sa vlog ko, hindi sa channel ko. Nanonood kasi ko ng ibang mga vlogs. Hindi ko na sasabihin kung kaninong vlog yun. May nabasa ko dun na wag pagalitan ang magulang. Kahit magkamali ang magulang, wag pagalitan, wag sabihan. Oo, ako naniniwala din dun. Pero may pagkakataon na pag mali na ang isang magulang, hindi naman masama na i-correct sila. Hindi naman masama na medyo taasan yung tono ng boses para ma-realize nila yung mali nila sa'yo. Ako kasi, hindi ako naniniwala na lahat ng magulang ay bawal pagalitan. Bawal tampuhan. So ako, hindi ako naniniwala dun. Ewan ko lang sa inyo, mga nanonood, kung naniniwala kayo dun. Pero yung pagalit sa magulang, hindi naman worse na tipong sasaktan mo. Ano ka lang, magtampo ka lang. Siguro normal na lang na huwag mong kausapin. Isang araw, okay na yun. Tapos kinabukasan, kausapin mo na. So, yun. Yun lang ang masasabi ko sa mga nag-ano. Ako sa totoo lang, pagka pag may mali yung magulang ko. Ako sa totoo lang hindi ko kinikibo. Mag-sorry sila, okay. Ganun na talaga ako eh. Siguro, lumaki ko sa lumaki ako sa hindi religyoso. Kaya nararanasan ko yung mga ganito. Pero ngayon religyoso na ako. Paunti-unti ko na siyang babaguhin.
Hindi naman biglaan. Paunti-unti ko lang siyang babaguhin. So yun, yung vlog ko kanina, maikli lang yun. Napakaikli lang. So yun, patapos na pala ako dito. Kaka-share ko sa inyo, patapos na ako dito. Siguro, soon, kung magiging magulang din ako, at yung anak ko, papagalitan ako. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko yung ganun senaryo. Pero, wala eh. Hindi ako mag-asawa, hindi ako magpapamilya. Hanggang friends lang ako. Yun ang sinumpan ko sa sarili ko. Pero kung magkakapamilya ako, mas maganda. Kung hindi naman, ay okay lang. Ako kasi sa mga naranasan ko sa buhay na negative, natuto na ako na ganyan. Kung pwede nga, magsarili. Ngayon, masakit pa rin sa akin yung nangyari kanina. Pero, nabawasan na. So yun, tapos na pala akong maghugas. At ipapasok ko lang to sa loob. Yung mga kasi napupuno tong lalagyan nandito sa likod. Pagka hindi ko inaayos sa loob. So napupuno siya. Kaya inaayos ko siya. Total, wala naman halos laman yung cabinet dito sa loob.
ay inaayos ko siya. Sa kung tutusin nga, magbabawas na ako ng mga lagayin dito kasi soon aalisin na yung cabinet na to, pati yung cabinet sa loob. So magbabawas ako. So yun. Tapos na ako doon sa likod bahay. Ay, sa lahat ng pagkakataon, hindi ako ganun sa magulang ko. Pag may sakit lang ako. So, itong pitchel na malaki na to, iniimbakan ko ng alkaline water. Para kung may in case of emergency mawala ng tubig, naka-filter top kasi ko sa Maynilad. Nakatatlong malalaking filter kasi ko. Pagka in case nawala ng tubig, meron pang laman yung mga tumbler ko, pitchel ko, mga bote. Yun. So, dati nag-iipon ako sa basyon ng tubig, yung malaki. Siguro, hindi pala siguro. Masikip kasi sa lababo ko dito sa loob. Masikip, maliit ang espasyo. So, yun. Dito pa ako nagtay-table ng electric fan ng mga documents ko. So, yun. Hindi ko na siya na, kaya inalis ko na lang yung basyo na malaki. So yun, hanggang dito na lang ang vlog ko. Abang-abang na lang sa next vlog. Keep safe everyone, God bless, and then bye.